Isang masayang araw muli sa ating lahat. Ang pagluluto ay isang bagay na binibigyan ng panahon, binubuhusan ng pagmamahal, at of course, kailangan ng tamang pag-iisip. Kailangan alam natin kung ano ang mga dapat na magkakapartner ng mga ingredients para malusog ang ating pamilya. Marami kasing mga pagkain na kapag pinaghalo mo yung ingredients na yon, instead na maging malusog sila, nagkakasakit, nagkakadayariya. Kaya dapat alam natin kung ano ang bagay sa isa't isa. Meron akong 2 malalaking slice ng beef. Nilagyan ko yan guys ng garlic powder, pinudburan ng black pepper, ng asin, at imamassage nating mabuti para manuot ang lasa. Pero bago ko po ginawa yan, ay pinakuluan ko po muna at tinanggal yung unang sabaw, dahil kapag ang karne ay pinakuluan mo ay may lumalabas na mga bubbles, at tinatanggal ko po yun. So ayan nga, na-massage ng mabuti at i-rest po muna natin yan ng ilang minuto. Usually dapat 1 hour nga sana na maibabad, pero 30 minutes ko lang na nagawa yan. So, lagyan din natin ng mga ricado. Hindi po masyadong dikdikin yung bawang kasi para hindi parang hindi maganda yung itsura niya kapag nadikdik na lalagyan mo ng sabaw. So, ganyan lang kasi pakukuluan po yan natin ng matagal. So, ayan nga. Habang atin pong pinapalabas yung lasa ng baka, dahil in-start na nating nilagyan ng apoy, nagpapakulo na tayo ng tubig sa ating takore or teapot. Ibabaliktad natin guys pag nakita na natin na lumalabas na yung tubig ng ating beef. Yan po ay mahigit 1 kilo po yan na beef. So, ayan nga, pakuluan lang ng pakuluan. Hayaan lang natin, mahinang apoy lang po para hindi masunog, at hintayin natin na lalabas yung tubig ng karne. Kasi ang karne po pag ganyan na atin pong nilalagyan ng ricado at isa lang, lalabas po yung tubig niya mismo at yun po yung lasa niya. So ayan nga, pakuluan pa natin. Kailangan pa nating ilabas yung lasa at nagready na po tayo ng bawang at sibuyas. Hindi ko po yan i-slice, buo-buo lang po yan at ilagay na natin sa malaking kaldero at mamaya dyan po natin pakukuluan ng matagal kasi it will take us 3 to 4 hours para pakuluan po yan para malambot na malambot. So ayan na nga, nakikita ko na lumabas na yung lasa ng ating beef at ilalagay na po natin sa ating malaking kaldero. So ayan po, hindi po natin sasayangin yung lumabas na tubig ng beef, ilalagay po natin dyan dahil yan po ay nandyan yung lasa niya. At of course, hugasan mo ng tubig na mainit yung unang pinaglutuan natin kasi nandun yung lasa, at saka ibubuhas din dyan at ilalagay na natin yung kumukulong tubig para masabawan, para hindi na po tayo magtagal. Kumukulo na po kaagad. So, hintayin lang natin na dapat po ay lagpas doon sa karne yung tubig na ilalagay natin para kahit na may ginagawa tayong iba, maaaring nagluluto ng ibang putahe or maaaring naglilinis ng bahay or nagtitiklop, naglalaba, ay alam natin na hindi tayo masusunugan. Dito naman ay muli na nating igisa yung ating mga ricado. Prinito na muna natin yung ating carrots. So, bawang. Isusunod natin dyan ang sibuyas. At itong puntong ito ay lumipas na po ang 4 hours. So, hahanguin na natin yung isang slice kasi malaki po yun. At kung 4 kaming kakain, malaki po. Dapat pagkain ng beef, hindi po masyadong marami guys. Kasing laki lang ng posporo dapat ang kinakain ng isang tao sa isang araw. Pero lagpas po tayo Minsan isang tao lang kakain yan. So ayan, malambot na nilagay na natin at baliktarin. Muli nating palalabasin yung lasa niya para manuot ang mga ricado na iginigisa natin.
para malinamnam ang ating pagkain. Parang ia-adobo lang natin. Ang isasabaw ko na ay yung pinaglagaan nating sabaw dahil nandun yung lasa niya, at titimplahin lang natin ito ng soy sauce, or kung meron kayong oyster sauce, nasa sa inyo na po yan. Pero ang gusto ko po kasi kapag beef, hindi po masyadong maraming ricado na masisira yung lasa. Dapat labas na labas pa rin yung lasa ng beef. So, soy sauce lang na ordinary ang nilagay ko, guys. At muling nilagyan natin ng ground black pepper. Ayaw kasi ni sir ng buo-buo. So, ayan na nga. Luto na yan. So, pakuluan lang natin. Yung iba nilalagyan nila ng all-purpose flour or cornstarch para lumapot-lapot yung sabaw. Pero, ingat na ingat po ako sa paggamit ng flour, guys. Kung hindi kailangan ay hindi po ako gumagamit, kasi kapag nasobrahan natin ang flour, hindi po maganda sa kalusugan. May tanim po akong onion leeks, or yan po ay dahon ng lasuna. So, dinikdik po natin, at yung iba ini-scallop po para yun po ay ilalagay natin na pangpabango. O, diba? May green. At yung tinadtad ko ay ipapaibabaw lang po natin, at sa punto pong ito ay papatayin ko na yung apoy ng aking stove para hindi po ma-overcook yung sibuyas, yung dahon. Kasi napakaganda ng itsura niya kung parang steam lang siya, dahil yan po ay madaling maluto. So, wala na pong apoy dyan sa part na yan, at muli nating isasarado. Yung isa namang malaking slice, nilagyan ko ng repolyo, at nag-harvest ako ng aking tanim na bok choy. Yan po ay bulalo. Nilagyan ko lang ng gabi. So, ayan nga, guys. Meron kaming sabaw. Meron kaming adobong beef. Beef steak. So, napakasarap na tanghalian po sa ating lahat. Alam ko na magi-enjoy muli ang aking sir. Siya na yung tinitest niya kung malambot, at sabi niya na kung malambot daw, masarap-sarap. Alam kong mapapakain siya ng marami. Kaya, kailangan i-ready na natin ang kanyang pangontra sa taba. No? Dahil kahit papano merong taba-taba yan, guys. So, naglabas ako ng omega-3 pineapple juice. No, it's good for the heart. The second shortest memory verse is 1 Thessalonians 5:16, rejoice always. Maraming salamat po sa inyong suporta at laging panonood ng aking mga cooking videos and other posts. Kung bago ka lang sa aking channel, pwede pong paki-follow, pwede pong mag-comment, napakalaking suporta po yan sa akin, at paki-share na rin po para marami pang makakapanood ng aking mga videos. Marami pong salamat. God bless everyone.